At dahil nga CNY at 9 days kaming walang pasok ngayon dito sa Taiwan bilang isang OFW, we have to plan na libutin ang Taiwan, which is galing kami dito sa may northern part ng Taiwan and pupunta kami ngayon sa may southern part, sa may parting ibaba. Sama ko nga palang katrabaho ko na si Kuya Richard, kasama din niya sa backride yung kanyang asawa. Wala din naman kaming pupuntahan or ibang gagawin, kaya ito na lang yung plano na ginawa namin, which is makakaalis pa ito ng anxiety, depression, or else panandaliang makalimot sa mga problema. Iba din kasi yung nagagawa ng pagra-rides mga guys. Almost 6 hours to 8 hours yung destination ng pag-i-stopan namin sa may bandang boundary ng Chiayi County at Tainan County. Umalis nga pala kami ng almost 7 AM dito sa may Taoyuan City. And makakarating kami dun sa may pupuntahan ng mga around 5 PM na. Dahil nga hindi naman diretso yung biyahe namin papunta sa may southern part. Syempre meron din kaming mga pahinga like kung masi-CR man kami, magpapagas, or else kung kakain kami or magugutom na. This is my first time na sumama sa Taiwan Loop, habang yung kasama ko nga na si Kuya Richard ay pang ilang beses na niya. Ang gamit namin mga bikes is R15. Yung akin is version 3, samantalang yung kay Kuya Richard is yung latest na version 4. Actually mga guys, maraming gumagawa nito na katulad ng mga kababayan natin at meron silang mga grupo na talagang nililibot nila yung buong Taiwan. Isa na ito sa mga nakaugalian ng mga Pilipino at kababayan natin na katulad kong OFW dito sa Taiwan, na kapag sasapit ang Chinese New Year at wala namang pasok, ang mga family business na katulad sa company na pinapasukan ko, sa halip na mag-stay lang sa may dormitory, nililibot nila ang buong Taiwan sa pamamagitan ng mga motorsiklo nila. Make sure mga guys na dapat meron kang lisensya at alam mo yung mga policy ng traffic rules nila dito sa Taiwan, na kapag susuway ka sa mga traffic rules nila, matik talaga na magbabayad ka. Hindi ka titikitan ng mga enforcer or mga pulis dito, or else magugulat ka na lang na papadalahan ka nila ng sulat or letter sa mismong address mo kung nasaan ka dito sa Taiwan para bayaran yung mga violations mo like overspeeding, beating the red light at marami pang iba. Sa almost 3 hours na biyahe namin nakarating na kami dito sa may part ng Taichung City, which is nandito na kami sa may kalagitnaan ng Taiwan. Nag-stop muna kami dito sa may 7-Eleven para kumain at mag-almusal at para mag-CR na din. Sobrang napaka-pleasant ang biyahe namin mga guys dahil nga hindi masyadong mainit at malamig yung panahon ngayon dito sa Taiwan. Bumili lang kami ng kape and then ng siopaw at maya-maya lang din ay lumarga na din ulit kami diretso na ng Tainan City. Aabutin pa din yung biyahe namin ng almost 3 hours. Maganda yung kalsada nila dito mga guys at wala kang makikitang police or traffic enforcer na pwedeng pumara sa'yo dito, pero mag-iingat ka dahil nga napakaraming mga camera or CCTV sa daan na hindi ka talaga pwedeng gumawa ng kalokohan. Marami din kaming mga nakasabayan, mga kababayan natin sa daan. All over Taiwan talaga mga guys, kapag Pilipino ay talagang sinusubukan din nilang malibot ang buong Taiwan. Hindi para magyabang or achievement, kundi fashion talaga ng mga bawat Pilipino na mag-rides dito sa Taiwan. Actually guys, napakaraming mga grupo dito. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na magmaneho dito, pwede kang sumali sa kanila. So ayun mga guys, makalipas ang 3 oras ay nakarating na kami dito sa may destination namin at tutulugan namin na camping site. Dito lang yan sa may Yiwu Wet Fund. Libre naman ito at walang bayad. Basta siguraduhin mo lang lahat ng mga basura na dinala mo dito, itapon mo sa tamang lagayan. So paano mga guys, ito muna yung part 1 ng pag-rides namin. And I will upload the next video. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sana panoorin nyo din yung susunod na video. O paano, matutulog muna kami at pagod kami sa biyahe. Nandito na lang muna. Ingat!